Nailigtas ng 3 beses. July 6. Offertory Reading Devotional. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tito Kapitulo 3 Versikulo 5. Ginugol ni Lee ang kanyang kabataan bilang manggagawa sa konstruksyon sa Taiwan. Itinutulak ng ambisyong magtagumpay sa buhay, nagsikap siyang nagtatrabaho araw-araw, linggo-linggo. Ang kapagurang tuloy-tuloy o tensyon ay naging matindi at upang mapagtagumpayan ito ay nagsimula siyang manigarilyo, uminom at magsugal. Naging malaking pesanin ang paraan ng pamumuhay ni Lee sa kanyang pamilya dahilan upang iwanan siya ng kanyang asawa. Hindi natagalan, na-stroke si Lee. Sumailalim siya sa operasyon upang alisin ang namuong dugo, at napagtagumpayan naman niya. Gayunpaman sa kabila nito hindi pa sapat upang magbago ng pamumuhay si Lee at nagpatuloy siyang mamuhay sa dating gawi. Isang araw, nagkaroon ng pakikipag-usap si Lee sa kanyang pinsan, na nagbahagi sa kanya ng ilang mga banal na patnubay upang mamuhay siyang malusog. Sinabi rin ng kanyang pinsan ang tungkol sa pag-asang maaaring ibigay ni Jesus sa kanyang buhay. Tinanggihan ni Lee ang mga ideyang ito subalit pabirong nagwika na balang araw maaaring sumama siya sa iglesia. Makalipas ang 20 taon, muling nadala sa hospital si Lee, inatake siya sa puso at pinalad na nabuhay. Naalala niya ang mga salita ng kanyang pinsan, at nanawagan sa Diyos na samahan siya. Samantalang habang nasa hospital, nakasalamuhan ni Lee ang lokal na iglesia ng Adventista at ilang mga kaanib ang dumating upang ipanalangin siya. Pinatatakbo ng iglesia ang isang urban center of influence sa bayan, isang lugar kung saan ang mga kaanib ng iglesia ay gumagawa upang tumulong sa pangangailangan ng mga tao at maakay palapit kay Jesus. Inalagaan ng mga kaanib si Lee, sinamahan siya, binibigyan siya ng mga groceries at pagkaing pangkalusugan, at nananalangin kasama niya. Ito ang nagpabago sa kanyang buhay. Isang Sabado ng umaga, narinig ni Lee ang isang awit at naramdamang kinikilos ng banal na espiritu ang kanyang puso. Sa sandaling iyon, tinanggap niya ang Panginoon at nagpa siyang magpabautismo. Naunawaan niyang minsan pang iniligtas ng Diyos ang kanyang buhay, subalit sa ibang kaparaanan. Ngayon naglilingkod si Lee bilang diakono sa kanilang iglesia. Aktibo siyang kasangkot sa Urban Center of Influence. Panawagan. Noong 2018, isang bahagi ng 13th Zobot Offering ang ginamit upang itayo ang ilang bilang ng Urban Centers of Influence sa Taiwan. Sa pamamagitan ng gawain ng ganitong mga sentrong ito, ang mga taong tulad ni Lee ay humahantong sa pagtanggap kay Jesus.